Biblia ang sasagot. Itanong mo kay Soriano. Ang kapayapaan po ng Diyos Ama at ating Panginoong Jesucristo ang manatili sa atin. Isang magandang araw, magandang gabi. Ano man pong oras kaming nakakarating sa iba't ibang panig ng daigdig. At ngayon po ay nagpapasalamat tayo sa Panginoon kasama ng ating mga kapatid sa Church of God International sa isang mabuting pagkakataon na mayroon tayong muli upang ngayon po ay makapagsagawa tayo ng ating ang dating daan Worldwide Bible Exposition. Kasama po natin ang kapatid na Eli Soriano. Kapatid na Eli, magandang araw po sa inyo. Magandang araw mga kapatid sa inyong lahat, sa amang kayo naroon, especially to our visitors, our guests, in all forms of media. We are happy to be with you. Let us start. Mag-umpisa na tayo, kapatid na Daniel. Opo, kapatid na Eli, at puntahan po natin ngayon itong ilan po nating mga kababayan na ibig makipag-ugnay sa atin. Si kapatid na Gemma Fidelino, isang 45 years old po mula sa Pureza, Manila. Iglesia ni Cristo po ito, ni Manalo. Magandang gabi po sa inyo. Kapatid na Gemma, tuloy po kayo, kapatid na Gemma, please. Magandang gabi po sa inyo. Apo. Magandang gabi po at salamat sa pagkakataong ito. Ako po ang napili. Malaking karangalan po ito sa akin. Ang itatanong ko lamang po kay Brother Eli ay ganito po. Dalawang katanungan lang po ito. Ano po ba ang karampatang pagsamba ayon sa Biblia? At pangalawang tanong ko po, kung hindi po tumatahan ang Diyos sa kapilya, bakit po niya ipinagpautos na pumunta o magpatayo para doon po siya luwalhatiin? Nakalagay po sa Hagay 1:6. Maraming salamat kapatid na Gemma. Unang-una dapat nating maintindihan, nung magtayo si Solomon, ang original kasi yung itinayo ni Solomon, more or less mga 400 o mahigit 400 taon pagkaalis nila sa Ehipto. Ang unang nagtayo, bagaman si David na kanyang ama, mayroon ng plano magtayo ng parang templo o bahay ng Panginoon. Natupad lang ito noong panahon ng kanyang anak na si Solomon. More or less 400 years o more than 400 years. Pakilagay nga natin yung talata. Pagkalabas nila sa Ehipto, 400 years after, ay saka sila nag-umpisa na magtayo si Solomon sa unang hari sa 6:1, kapatid na Daniel. At nangyari ng 480 taon, pagkatapos na ang mga anak ni Israel ay nangakalabas sa lupain ng Ehipto, ng 4 na taon ng paghahari ni Solomon sa Israel, ng buwan ng Zip, na 2 buwan, na kanyang pinasimulang itinayo ang bahay ng Panginoon. Maliwanag ang impormasyon ng 400 taon at 80 taon. 480 taon, 480 years after their departure from Egypt, pinasimula ni Solomon sa buwan ng Zip, the 2nd month of the Hebrew calendar, na pinasimulan niyang itayo ang bahay ng Panginoon. Nung maitayo na ito, ay nagkaroon ng ulap nung idinidedicate ni Solomon para patunayan na nandoon ang presensya ng Diyos noong panahon na yon. Kaya mula noon, nag-utos ang Diyos sa pamamagitan ni Moises na kung sila'y dadalo, sasamba, mag-iikapo, maghahandog, maghahain, doon sila maghahandog doon sa bahay ng Panginoon. Sa Deuteronomio 12:6,
Ay, inaano ko na lang po ito, shortcut ko kapatid na Gemma, no? Kasi para lang maintindihan ninyo ang umpisa. Sa 12:5 ng Deuteronomio, Kundi sa dakong pipiliin ng Panginoon ninyong Diyos sa lahat ng inyong mga lipi na paglalagyan ng Kanyang pangalan sa makatwid bagay sa Kanyang tahanan ay inyong hahanapin at doon kayo paroroon. At doon ninyo dadalhin ang inyong mga handog na susunugin at ang inyong mga hain at ang inyong mga ikasampung bahagi, at ang handog na itataas ng inyong kamay, at ang inyong mga panata, at ang inyong mga kusang handog, at ang mga panganay sa inyong mga bakahan, at sa inyong mga kawan. At doon kayo kakain sa harap ng Panginoon ninyong Diyos, at kayo'y mga gagalak sa lahat na kalagyan ng inyong kamay, kayo at ang inyong mga sangbahayan kung saan ka pinagpala ng Panginoon mong Diyos. ayan, yan ang batas kapatid. Yung dakong pinili ng Diyos kung saan ilalagay ang kanyang pangalan, yung kanyang templo o tahanan, sabi ng salita, doon kayo pupunta, doon kayo magdadala ng ikapo, doon kayo magkakatipon, doon kayo maghahain, ang mga panata nyo, doon nyo dadalhin, etc. No? Sa madalit sabi, ito'y ang lugar ng Jerusalem. Kasi sa Jerusalem itinayo ni Solomon yung templo ng Panginoon. Maski pagka nananalangin sila, no? Kung halimbawa nasa iba silang lugar, pag mananalangin sila, doon sila haharap sa direksyon ng templo. Kaya lang merong problema ron kasi merong mga lugar na malayo sa Jerusalem, sakop pa rin ng Israel. Kaya pagka magdadala sila ng ikapo, ang ikapo nila gulay, halimbawa. Ang gulay, 2 araw nasisira na kuminsan. Mag-iikapo sila halimbawa ng mga madaling masirang pagkain, bawa isda, masisira. Kaya ang sabi ng Diyos, yung ikapo nyo, gagawin ninyo, sasalapiin ninyo. Inyong bebenta, dadalhin nila ang salapi, pupunta sila sa Jerusalem. Hindi masisira yung salapi, no? Basahin natin ang 14:24. At kung ang daan ay totoong mahaba sa ganang iyo, na anupat hindi mo madadala, sapagkat totoong malayo sa iyo ang dako, na pipiliin ng Panginoon mong Diyos na paglalagyan ng Kaniyang pangalan, pagka ikaw ay pagpapalain ng Panginoon mong Diyos, ay iyong ngang sasalapiin at iyong itatali ang salapi sa iyong kamay, at paroroon ka sa dakong pipiliin ng Panginoon mong Diyos. Ayon, gagawin mo, pagka malayo ka, halimbawa, nandun ka sa isang estado ng Israel na napakalayo sa Jerusalem, yung inani mong ikapo, mga gulay, mga kung ano-ano, dadalhin mo doon. Halimbawa, yung mga baka mo, nakakuha ka ng 100 galon ng gatas, yung ikapo nun dapat mong ibigay sa saserdote. Gagawin mo, masisira, sasalapiin mo, ibig sabihin, ibebenta mo para makarating ka sa Jerusalem. Yun ang paraan ng araw, kapatid. No? Yun din yung bahay ng Diyos na sa pagdadaan ng maraming panahon, pinabayaan ng mga Israelita. Yung bahay pa naman na kung saan sila naghahandog, sumasamba, nananalangin, napabayaan ng Israelita, yun yung sinasabi sa aklat ng Hagay, na sinabi mo, kapatid. Basahin natin ang Hagay, Kapitulo 1, versikulo 4. Panahon baga sa inyo na tumahan sa inyong mga nakikisamihang bahay, samantalang ang bahay na ito ay namamalaging wasak?
Ngayon nga'y ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, gunitain ninyo ang inyong mga lakad. Kayo'y nangaghasik ng marami at nagsisiani ng kaunti. Kayo'y nagsisikain, ngunit hindi kayo nagkaroon ng kahustuhan. Kayo'y nagsisiinom, ngunit hindi kayo nangapapatirang uhaw. Kayo'y nangananamit, ngunit walang mainit. At yaong kumikita ng mga pinag-arawan ay kumikita ng mga pinag-arawan upang ilagay sa supot na may mga butas. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, gunitain ninyo ang inyong mga lakad. Magsiahon kayo sa bundok at mangagdala ng kahoy at mangagtayo kayo ng bahay at aking kalulugdan at ako'y luluwalhati, sabi ng Panginoon. Kayo'y nangaghintay ng marami, at narito ang dumating ay kaunti, at ng inyong dalhin sa bahay, aking hinipan. Bakit? Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, dahil sa ang aking bahay ay nahahandusay na wasak, samantalang tumatakbo bawat isa sa inyo sa kani-kaniyang sariling bahay. Yan yung, kumbaga, hinanakit ng Panginoon sa mga Israelita. Yung bahay pa naman na pinagdadausan nila ng kanilang paglilingkod sa Diyos, na dumating ang panahon, pinabayaan na wasak. Sila nakatahan sa may kisaming bahay, pero yung bahay na ukol sa Diyos, para rin lang yan ng mga ibang Katoliko, no? Yung ibang Katoliko ang gaganda ng bahay, yung kanilang kapilya para maipatayo, panghihingi pa magpapabingo pa. Yun. Pero alam mo kapatid na Gemma, no? Dumating ang panahon, yung bahay na yon sa Israel, bahay ng Diyos, templo ng Diyos, ay hinulaan ng Panginoon na mawawasak yon. Mawawasak yon. Sinabi doon sa aklat ng Mateo, sa Kapitulo 24, gusto ko lang kasi buuin no? Sana maunawaan ng ibang nakikinig. Sa 24:15 ng Mateo, ito nakasulat. Kaya nga, pagkakita ninyo ng kasuklam-suklam na pagkasira na sinalita sa pamamagitan ng propeta Daniel na natatayo sa dakong banal, unawain ng bumabasa. Merong sinabi ang Panginoong Hesus na kasuklam-suklam na pagkasira. No? Parang abominable desolation, sabi sa English. Na ito sinabi ni propeta Daniel, natatayo sa dakong banal. Ang dakong banal, yun nga yung templo. Unawain ang wika ng bumabasa, sabi ng Panginoon Kristo. Ano yung kasuklam-suklam na pagkasirang natatayo sa dakong banal na hinuhulaan ni propeta Daniel? Yan po yung pagkawasak ng templo, yung pagkawasak ng dakong banal sa Jerusalem. Kaya makikita natin ito, isang bagay na hindi permanente kasi literal yan Literal yan Pinagpauna nga ni Kristo na yan ay mawawasak. At pagka nawasak, walang batong maiiwan sa ibabaw ng kapwa bato na hindi mababagsak. Sa 24:1 at 2. At lumabas si Jesus sa templo at payaon sa kaniyang lakad, at nagsilapit sa kanya ang kaniyang mga alagad upang sa kanya'y ipamalas ang mga gusali ng templo. Datapwat siya'y sumagot at sa kanila'y sinabi, hindi ba ganinyo nangakikita ang lahat ng mga bagay na ito? Katotohanang sinasabi ko sa inyo, dito'y walang maiiwang isang bato sa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak. Ayun, ipinipredict niya ang pagkawasak ng templo gaya nung sinasabi ni Propeta Daniel sa kanyang hula.
Kaya sabi niya, unawain ng bumabasa, masisira pala yung templo na yun. Ngayon, kung sa templo ang pagsamba, masisira. Paano pag nasira? No? At saka may isang lugar lang na pupuntahan mo. Pagka mag-iikapu ka, sasalapiin mo pa, ganon. Na kaya nung makausap ng Panginoong Jesus, kapatid na Gemma, ang babae na sa Samaritana doon sa balon ni Jacob, nagkwentuhan sila nung babaeng Samaritana. Sabi nung babaeng Samaritana sa 4:20 ng Juan, Nagsisamba ang aming mga magulang sa bundok na ito at sinasabi ninyo na sa Jerusalem ay siyang dakong kinakailangang pagsambahan ng mga tao. sabi nung babaeng Samaritana sa Panginoong Jesus, sumamba yung aming mga magulang, kagaya ni Jacob, sa bundok na ito. Sinasabi nyo naman, kayong mga Hudyo, kausap niya ang Panginoong Jesus, na kinakailangan sa Jerusalem siyang dakong pagsambahan ng mga tao, sabi ng babaeng Samaritana. Sumagot ang Panginoong Jesus. Basahin natin ang continuation, kapatid na Daniel. Sa kanya'y sinabi ni Jesus, Babae, paniwalaan mo ako na dumarating ang oras na kahit sa bundok na ito ni sa Jerusalem ay hindi ninyo sasambahin ang Ama. Ayan, sabi ng Panginoong Jesus, paniwalaan mo ako, babae. Siguro, kapatid, dapat maniwala rin tayo, no? Dumarating ang oras, sabi niya, kahit sa bundok na ito, ni sa Jerusalem man, ay hindi ninyo sasambahin ng Ama. Bakit ganun? Ba't sinasabi niya ito? Basahin natin sa 23. Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sa Kanya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Ayun pala ang ibig sabihin na ikinalulungkot ko, hindi na ituro sa inyo ng mga pastor. Na nung sabihin ni Kristo, paniwalaan mo ko, babae, darating ang oras, hindi nyo nasasambahin ng Ama sa bundok na ito o kaya sa Jerusalem. Hindi na kailangan yun. Pupunta ka pa sa Jerusalem para sumamba, o pupunta ka pa sa bundok para sumamba. At dumarating ang oras at ngayon nga, immediately effective yung salita ni Kristo. Sasambahin ang tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at sa katotohanan. Ano kahulugan nun? Hindi na kailangan ng meron ka pang lugar na pupuntahan para makasamba ka sa Ama. Hindi na kailangan punta ka sa bundok o kaya punta ka pa sa Jerusalem para makasamba ka sa Ama. Sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Isipin mo, kapatid na Gemma, ngayon, nakakasamba ba kayo sa kapilya? Hindi. Bawal, may lockdown. Pero kami, nakakadalo kami, nakakasamba kami through this medium, no? Nagkakatipon kami, nakakasamba kami kahit saan kaming naroong lugar. Hindi kailangan pumunta ka ng Jerusalem o pumunta ka ng kung saan-saan. Kami meron ding pagkakatipon. Pero bawal ng gobyerno ngayon eh. Natutupad yung sinabi ni Kristo, yung pagsamba talaga sa Diyos, hindi yun kailangan na pwersahan ng matipon, kaya magpagawa ng malalaking stadium para makasamba sa Diyos. Hindi ganun. Ang unang-unang dapat malaman natin, ang pagsamba sa Espiritu at sa katotohanan, sinasabi ng Kristo, kung saan naroroon ang 2 o 3, nagkakatipon sa aking pangalan, naroon ako sa gitna nila. Naganap yan sa panahon ng mga apostol, nang sila'y pinag-uusig na
ng mga Hudyo dahil sa kanilang bagong pananampalatayang tinuro ni Kristo. Nag-lockdown na yung mga apostol eh. Hindi na pumupunta sa templo para sumamba yung mga apostol. Basahin natin ang Juan 20:19, kapatid na Daniel. Nang kinahapunan nga ng araw na yaon, na unang araw ng sanglinggo, at nang nangapipinid ang mga pintong kinaroroonan ng mga alagad, dahil sa katakutan sa mga Hudyo, ay dumating si Jesus at tumayo sa gitna, at sa kanila'y sinabi, kapayapaan ang sumainyo. Nakita mo ito, nag-lockdown yung mga apostol, masyadong matindi pag-uusig eh. Takot sila sa mga Hudyo, paano ka sasamba sa templo? Ang ginawa ng mga apostol, nag-lockdown. Nagpinid ng pinto para sila magkatipon. Dumating naman ang Panginoong Jesus. Tama ang sabi ni Jesus, kung saan nagkakatipon, 2, 3 sa aking pangalan, naroon ako sa gitna nila. At pinatunayan niya yon physically, ng isang pagkakataon ng mga apostol na tatakot sa mga Hudyo, di pumupunta sa templo, nagtatago sila, parang nagla-lockdown. Ano nangyari? Ayun, nagkakatipon sila. At kung merong pagkakataon na hindi masyadong delikado, nagkakatipon sila sa templo, pero nagkakatipon din sila sa mga bahay-bahay. 27 ng gawa. Pakinggan nyo. At ng unang araw ng sanglinggo, nang kami nangagkakapisan upang pagputol-putulin ang tinapay, si Pablo ay nangaral sa kanila na nag-aakalang umalis sa kinabukasan, at tumagal ang kanyang pananalita hanggang sa hating gabi. 8. At may maraming mga ilaw sa silid sa itaas na pinagkakatipunan namin. Kita nyo? Nagkakatipon sila sa 3 grado sa itaas, marami kang ilaw doon. Hindi yan ang templo. Pero nagkakatipon sila. Pinangangaralan sila ng mga apostol. Kaya yung salita ni Kristo, mas mas applicable sa ating panahon na ang pagsamba sa Diyos, sa Espiritu at sa katotohanan, hindi ka na kailangan pumunta pa sa Jerusalem o punta ka pa sa bundok para ka sumamba. Kagaya ngayon, kung talaga ang pagkakatipon dapat sa kapilya, di ipilit mo sa kapilya ka pumunta ngayon. Pag hindi ka nahuli ni Mayor Risco Dumagoso, anong ibig kong sabihin? Talagang yung salita ng Diyos, tama. Anong ibig kong sabihin, mga kapatid? Kasi, yung sinasabi sa Hagay, sitwasyon yan sa Israel. Pero pagdating ni Kristo, maraming binago ang Panginoon Kristo. Ang isang pagbabago, yung sinasabi ni San Pablo sa 17 ng gawa ng mga apostol. Ang sabi niya sa 17:24, pakinggan nyo mga kapatid. Ang Diyos na gumawa ng sanglibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto, siya, palibhasay Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. Bakit kaya naman nagsasalita si Pablo ng ganito? Dati nung araw, yung kaluwalhatian ng Diyos, tumatahan dun sa bahay o sa templo na pinagdadausan nila ng kanilang mga gawain. Pero ito, sabi ni Pablo sa gawa, yung Diyos na gumawa ng sanlibutan, yung kataas-taasang Diyos, lahat ng bagay na naririto, palibasa, Panginoon siya ng langit at lupa. Hindi siya tumatahan sa templong ginawa ng mga kamay. Kaya ito ikinokontra ko sa aral ng Iglesia ni Manalo. Yan ang isa sa ikinagalit sa akin. Sasabihin nyo kako na yung inyong kapilya, diyan tumitira Espiritu ng Diyos. Kontrang-kontra yan dito sa 17:24. Pakibasa mo, kapatid na Daniel, yung sinasabi sa pasugo. Kapatid na Daniel, August 1969. Ito po sa page 17. We are summoned by the Lord God to serve Him in the body or the church of Christ. We have to worship Him
in the house where his spirits dwell, like the modern house of worship pictured above. Yan. Kailangan natin siyang sambahin sa bahay kung saan ang kanyang espiritu ay tumatahan. Gaya ng makabagong bahay pagsamba na nakalarawan sa itaas. Tama ba yan? Judging from the basis of God's word in the Bible, mali itong aral na ito. We have to worship Him in the house where His Spirit dwells. Hindi po nananahan ng Diyos, kanyang Espiritu, sa bahay na itinayo ng tao, sabi ni Pablo, na ginawa ng kamay ng mga tao. Magkakontra ang aral ng Iglesia ni Manalo kaysa sa aral ng Biblia. Paanong tatahan ng Diyos doon? Sinabi na ni Pablo. Ba't ganon, kapatid? Ba't parang magkakontra? Wala namang kasing kontra. Nagbago ang saserdote, nabago rin ang kautusan. Mula sa pagkasaserdote ni Moises, nang dumating si Kristo, binago niya ang pagkasaserdote o ang pamamahala, ang kaparaanan ng paglilingkod sa Diyos. 7:12 ng Hebreo. Sapagkat nang palitan ang pagkasaserdote, ay kinailangang palitan naman ang kautusan. Ayan, nang palitan ng pagkasaserdote, pinalitan ng kautusan. Kaya wala kang mababasa sa panahon ng Panginoon Kristo na sinabi ng Panginoong Hesus, oy magtayo kayo ng bahay at doon lang kayo dadalo. Walang ganun. Wala nun. Pinalitan ng pagkasaserdote, pinalitan ang kautusan. Nagkaroon ng pagbabago pati sa tipan. Basahin natin ang 7 ng Hebreo, Kapitulo 8. Sapagkat kung ang unang tipang yaon ay naging walang kakulangan, ay hindi na sana inihanap ng pangangailangan ang ikalawa. Sapagkat sa pagkakita ng kakulangan sa kanila, ay sinabi niya, narito, dumarating ang mga araw, sinasabi ng Panginoon, na ako'y gagawa ng isang bagong pakikipagtipan sa sangbahayan ni Israel at sa sangbahayan ni Huda. Hindi ayon sa tipang aking ipinakipagtipan sa kanilang mga magulang ng araw na sila'y aking tangnan sa kamay upang sila'y ihatid sa labas ng lupain ng Ehipto, sapagkat sila'y hindi nanatili sa aking tipan at aking maliwanag Maliwanag kapatid na Gemma, gagawa siya ng bagong tipan. At yun nga, yung bagong tipan na dala-dala ng Panginoon Kristo. Maraming pagbabago mula sa mga salita sa Israel papunta sa bagong tipan na iba ang maraming bagay. Nung araw may mga bawal na walang kaliskis, bawal ang baboy, etc. Pagdating sa bagong tipan, di na bawal yan. Nung araw kailangan ka maglaban ng damit, etc. etc. Ngayon hindi na. Nung araw kailangan ng ganut ganire, mga pinagtuturo sa panahon ni Moises. Pagdating ng panahon ng Panginoon Kristo, ay more on the spiritual side. Yun ang itinuro niya. Kaya kung sasamba tayo, hindi na necessarily na kailangan ka pang pumunta doon sa isang malayong lugar, gaya sa Jerusalem, o magbiyahe ka pa ng kailayo-layo. Pwede namang makasamba ka o makadalo ka sa isang lugar kung saan pwedeng magkatipo ng 2 o 3. Kaya yung mga huling Kristiyano, bago matapos ang unang siglo, kahit nga sa bahay, dumadalo sila Basahin natin ang Roma 16:3, kapatid na Daniel. Batiin ninyo si Prisca at si Aquila na aking mga kamanggagawa kay Kristo Jesus. At batiin ninyo ang iglesia na nasa kanilang bahay. Batiin ninyo si Epeneto na minamahal ko na siyang pangunahing bunga ng Asya. Si Prisca at saka si Aquila, mag-asawa ito na lingkod ng Diyos.
Batiin nyo, sabi ni Pablo, pati batiin nyo rin yung iglesyang nasa kanilang bahay. Yung bahay ni Prisca at ni Aquila, ginagawang pagkakatipon ng mga kapatid. No? At katunayan, sa isa pang talata, ilagay natin ang sinasabi ng kasulatan sa Kolosas 4:15. Batiin ninyo ang mga kapatid na nangasa Laodicea at si Nimpas at ang iglesyang nasa kanilang bahay. Itinan mo, kapatid, may iglesia na nagkakatipon, may mga kapatid na nasa kanilang bahay. Maliwanag na hindi na ngayon yung batas na kailangan magtayo kayo ng malalaking bahay pagsamba. Hindi na yun. Hindi na yun. Mga apostol nga, di nagpatayo kahit isa. Wala kang mababasa sa Biblia, mga apostol ni Kristo nagpatayo kahit isang apostol. Wala nun. Kasi, idinikri na nga ni Kristo, paniwalaan mo ko babae, dumarating ang oras at ngayon nga, hindi na kailangan sambahin ng Ama sa Jerusalem o kaya sa bundok, kundi sasambahin siya sa espiritu at sa katotohanan. On the aspect na pagka wala ka talagang lugar na lalo na kung kagaya nga ngayon, paano ka ngayon makikipagkatipon kung bawal nga ng gobyerno doon nga, actually hindi pa ipinagbabawal yan, nangyayari na sa amin May mga bansa, hindi ka pwedeng magkatipon kung ipipilit mo, kailangan magtayo tayong templo. Magtayo ka sa India, tinan ko kung makapagtayo ka. Magtayo ka sa Dubai o sa Saudi Arabia, sa Qatar, magtayo ka. Pwede ba? Hindi pwede. Ang aral ni Kristo napakalawak. More on the spiritual aspect, tama na pwede kang dumalo kahit sa bahay lang, kahit doon sa isang inuupahang lugar, para wag mo namang kubain yung mga miyembro ng linggo-linggo, lagak ng lagak, kasi ginawang obligasyon ang pagtatayo ng kapilya. Yan ngayon ang naging dahilan ng maraming mga bagay. Ayoko nang banggitin, kapatid na Gemma. Baka naman kung ano ang isipin mo sa akin. Ngayon, yung isa mo pang tanong, ano yung isa niya pang tanong, kapatid na Daniel? Ang isa pong tinatanong niya kung ano ang karampatang pagsamba. Ayun, yung karampatang pagsamba. Ang karampatang pagsamba, yung pagsamba sa espiritu at sa katotohanan. At yung pagsamba sa espiritu at katotohanan, ano yun hindi yung akto lang ng pagkakatipon, yung akto lang na umaawit ka, yung akto na ikaw nandoon nakikinig ng aral, hindi yun Basahin natin ang Roma, kapatid na Daniel 12:1. Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, nakaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Ang katampatang pagsamba, gaya nung ginamit mong termino, kapatid na Gemma, yung ihaharap natin ang ating sarili, ang ating katawan, na isang haing buhay. Tingnan mo ang pagkakakontrast, ang kontrast ng pagsamba sa lumang tipan at sa bago. Ang sumasamba sa Diyos sa lumang tipan, naghaharap sila ng hain. Ang hain nila, baka, tupa, kordero, kambing, patay. Hindi mo naman pwedeng ihain yung buhay na baka, lalo na kung toro. Baka magwala yun dun sa loob ng templo. Kaya ang kanilang inihahain, pinapatay muna, winiwisik yung dugo dun sa templo, etc. Kasi babasahin ko lahat, maubos na oras natin, kapatid. Kasi sana nga dapat isang tanong lang Kaya lang itanong na ng kapatid na Gemma, baka sabihin naman, suplado ako. Kasi sa dami ng naghihintay ngayon, mauubos ko na ang kalahating oras sa kanya. Yung sinasabi sa Biblia na ihaharap ninyo ang inyong katawan na isang haing buhay, nakaaya-aya, siyang inyong karampatang pagsamba.
Paano ba natin inihahain ang ating katawan sa Diyos bilang karampatang pagsamba natin? Ito mismong katawan, hindi yung abuloy ang ihahain mo. Hindi yon. Kasama yung abuloy, pero meron kang ihahaing mas mahalaga kaysa sa abuloy. Yung iyong katawan mismo, ihahain mo sa Diyos, ihahandog mo. Yun ang karampatang pagsamba, sabi. Na inyong iharap ang inyong katawan, ihandog ang inyong sarili, na isang haing buhay, banal, kaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. Paano yon? Sa 6 dyan din sa Roma, sinasabi sa versikulo 13 ganito. At huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan, kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad sa nangabuhay sa mga patay, at ang inyong mga sangkap na pinakakasangkapan ng katwiran sa Diyos. Ang paghahandog pala ng ating sarili, ating katawan sa Diyos, yung ihahandog mo siya para maging kasangkapan ka ng katwiran ng Diyos. No? Ihahandog mo yung sarili mo, yung buo mong pagkatao. Ihahandog mo sa Diyos, parang kasangkapan na instrument of righteousness, ang sabi sa English. Ang kahulugan nun sa Biblia, kapatid, yung nakasulat sa Job. Ang sabi ni Job sa kanyang pagsasalita, 29:15 ng Job, kapatid na Daniel. Ako'y naging mga mata sa bulag at naging mga paa ako sa pilay. Ayan, naging mata ako sa bulag. Yung mata niya, ginamit niya pang augment sa bulag. Umakay siya ng bulag. Naging paa ako sa pilay. Yung ating katawan, yung ating buong katawan, pwede nating maihandog yan na pinakakasangkapan o instrument of God's righteousness. Pag ang kamay mo, iniaabot mo sa isang taong nagigipit, sumasamba ka sa Diyos, kapatid. Pag ang iyong mata, ginagamit mo para akayin ng isang bulag, sumasamba ka sa Diyos. Hindi kailangan ng pagsamba sa Diyos, lagi kang nasa kapilya para makasamba. Halika na, samba na tayo. Hindi. Pagsamba sa Diyos, ang paggamit ng ating katawan na haing buhay para gumawa ng serbisyo sa kapwa. Pero para yung kamay mo, gamitin mo tagakalabit ng gatilyo, papatay ka ng kapwa mo tao. Instrumento ka ni Satanas nun. Para gipitin mo yung kapwa mo tao, ang naglilingkod ka nun kay Satanas. Pero pagka yung katawan mo, ginagamit mo na pangtulong sa iba, nagmamalasakit ka sa kapakanan ng kapwa, kahit pati sa iyong kaaway, pagsamba sa Diyos yun kapatid. Ihandog ninyo ang inyong mga katawan, isang haing buhay, banal, kaaya-aya sa Diyos, na siya yung katampatang pagsamba. Paano natin na ihahandog? Ihandog ninyo ang inyong mga sarili na pinakakasangkapan ng katwiran ng Diyos, ayon sa Biblia. Kaya, naniniwala ako kahit sa opisina, kahit sa angkang lugar, kahit hindi na kailangan mayroon pang lugar para pagsamba mo na, doon ka lang makakasamba. Even outside the chapel or even outside the home, pwede tayong makapag-alay ng pagsamba sa Diyos. Yung pagsambang karampatang pagsamba, ang tinatawag sa ibang salin ng Biblia, kapatid, ang tawag doon is spiritual service. Because we cannot serve God by our hands. Ang Diyos na gumawa ng mundo, hindi pinaglilingkuran ng kamay ng mga tao, sabi ni Pablo. Pero paano tayo nakakasamba at nakakapaglingkod sa Kanya? Kung yung ating kamay, ipaglingkod natin sa kapwa, yung ating katawan, i-servisyo natin sa kapwa. Kagaya na nangyayari ngayon. Merong mga nurse, takot silang lumabas at mga doktor gumamot. Pero sa iglesia, ang ating mga kapatid na nurse at mga doktor, patuloy na naglilingkod. Naniniwala kasi kami, pagsamba sa Diyos yun Yung umayuda ka,
magmahal ka sa kapwa, no, gumawa ka ng tulong, pagsamba sa Diyos yun. Yun ang isa sa mga naiibang aral ni Kristo kaysa doon sa matandang tipan. Wala na akong maraing panahon, kapatid na Gemma, sana naunawaan mo, nagkaroon ka ng kaunting ideya dito sa aking sinasabi. Okay po, marami pong salamat, Brother Eli. You're welcome. Samahan ka nawa ng Panginoon. Salamat po. Ayan, kapatid na Gemma, tuloy po kayo ng pakikinig. Araw-araw meron po tayong may Bible study tayo, Monday to Thursday, at pagka Friday meron po tayong ganitong Bible exposition. Salamat po sa inyong participation. At puntahan naman po natin, isa pa rin pong Iglesia ni Cristo de Manalo, si kapatid na Sherwin Solis, isang 38 years old naman mula po sa Caloocan City. Kapatid na Sherwin. Opo, magandang gabi po kay Brother Eli at kay sa inyo po, Brother Daniel Rason. Nais ko lang po sana pong sabihin po sa programa po ito ay napakapalad ko po at ako po ay napili na makadalo po dito po sa inyo pong programa. 1998 ko pa po ito na araw sinusubaybayan po si Brother Eli. Hindi lang po ako natuloy. Kagawa nga na meron pa po mga sitwasyon sa buhay na medyo makaguluhan at ako'y nasa kadiliman nung panahon ko. Nais ko lang po sanang itanong kay kapatid na Eli, ano po ba ang pinagkaiba ng Iglesia ni Cristo? Malaking pinagkaiba po ng Iglesia ni Cristo at ng inyo pong ang dating daan po. At pangalawang katanungan po, maaari po ba akong matulungan ng programa pong ito na maging kaanib po sa loob po ng dating daan? Salamat sa yung pag-participate, kapatid na Sherwin. Alam mo, unang-una sa lahat, napakalawak nung tanong mo, kahit na siguro 4 na oras, hindi ko kayang tapusin. Ang pagkakaiba ng Iglesia ni Cristo na kinaaniban mo kaysa sa Iglesia ng Diyos na nasa Biblia. Unang-una, tignan mo sa pangalan, magkaiba. Sa logic, magkaiba rin. Kasi ang nasa Biblia, sa 11 talata ng bawat sali ng Biblia, mayroong 11 banggit na Iglesia ng Diyos. Ang pangalan ng Iglesia sa Biblia, Iglesia ng Diyos. Kaya lang, sa kasamaang palad, ay matagal na panahong nadadaya kayo ng mga ministro nyo dahil sa paggamit ng Lamsa version. Ang nakasulat sa original na mga manuskrito, yung mga kagaya ng Codex Sinaiticus, yung mga codex na yan, kung titignan mo talaga kasi, itong aklat ng Gawa, hindi isinulat ito sa Aramaic. Itong aklat ng Gawa, isinulat ito ni Lucas. Si Lucas ay isang ebanghelista na sinugo ng Diyos. At si Lucas ay Grego. At ang sinusulatan niya, Grego rin. Ang sinusulatan niya si Theophilus. Yung salitang Theophilus, pangalang Grego yun. Galing sa salitang Theo. Tapos yung idinugtong at ginawang Theophilus, ibig sabihin, kaibigan ng Diyos, mahal ng Diyos, something like that. Ngayon, ang isang sumusulat na Grego, susulat sa kapwa Grego, naturalmente, ang gagamiting wika, Grego rin. Alam nga namang, Theophilo, susulatan mo, Ilocano, gagamitan mo ng Bicol, hindi kayo magkakaintindihan. Kaya Grego si sumusulat na si Lucas, Grego yung sinusulatang si Theophilo, kaya ang original na manuscript nito, Grego. Hindi yung Peshitta o yung Aramaic na kagaya ng ginagawa ng Iglesia ni Manalo, ang ginagamit na version yung Lamsa.
nakaisa-isang version na lumalapat sa kanilang maling lohika. Unang-una, basahin natin ang 20:28 ng Gawa, kapatid na Daniel. Sa English, mas malapit sa original ang English sa puntong ito. Sabi sa English, Take heed therefore unto yourselves and to all the flock over the which the Holy Ghost hath made you overseers to feed the church of God, which he hath purchased with his own blood. ayan, Church of God ang nakasulat. Doon sa Grego, hindi ko alam lang basahin kung mali ba ako, tama ba ako sa pronunciation. Ang sabi doon, prosechete tois kai pantito poimnio en o umastoniuma to agion eteto episcopus poimaining ten ecclesian tooteo. Iglesia ng Diyos. Yan ang nasa Greek. Ecclesian tooteo. Paano naging iglesia ni Kristo? Miski sa mga matatandang salin, miski sa 1611 translation ng King James Version, Church of God. Miski sa official Bible ng Iglesia Katolika, yung Douay-Rheims Version, Church of God. Miski doon sa Latin na pinanggalingan ng Douay-Rheims Version, ang nakalagay doon, Ecclesiam Dei. Ad tendite vobis et universo gregi in co vos Spiritus Sanctus posuit episcopus regere ecclesiam Dei quam adquisivit sanguinis o iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Yan ang nakasulat sa original na mga matatandang mga kasulatan, mga manuscripts ang pinagsulatan yan. Ito naman kay Lamsa, kailan lang naman ito, mga kapatid. Siyang ginamit na batayan ng ministro ni Manalo para humanap ng kanilang parang kumbaga scapegoat. Itong Lamsa, 1933 lang ito No? Wala pa 100 taon yan yung makakabasahan mong Biblia ng Iglesia ng Diyos, 1,700 taon na, 1,800 taon na yung mga Bibliang, mga manuscripts na tinatawag, yung mga tinatawag na ancient manuscript. Ang nakalagay, Iglesia ng Diyos. Doon pa lang iba na tayo. Ang Iglesia ni Kristo humahanap ng kanyang mapapagbatayan kahit hindi yun talagang original na turo ng mga apostol. May mapagbatayan lang sila, naghahanap sila ng mga salin, kahit kahapon lang yan ginawa, babaliwalain na nila yung salin na 1,700 taon na o 1,800 taon na, baliwala na sa kanila yon. Kagaya halimbawa, nung paniniwalang si Kristo'y tao, no? Kamakailan, kapatid, na may natuklasang papyri o papyrus. Isang dokumento na hindi po ito Biblia. Ang tawag dito yung Bodmer Papyri. At ito, nakasulat ito sa papyrus, yung sinaunang papel. Natuklasan ito noong, pakilagay mo nga kung anong petsa, kapatid na Daniel, 1952. No? Pakibasa na natin, kapatid na Daniel. Ito po, the Bodmer Papyri. The Bodmer Papyri are a group of 22 papyri discovered in Egypt in 1952. They are named after Martin Bodmer, who purchased them. The papyri contains segments from the Old and New Testaments, early Christian literature, Homer and Menander. The oldest, P66, dates to 200 AD.
Most of the papyri are kept at the Bibliotheca Bodmeriana in Cologne, Switzerland, outside Geneva. Itong papyri na ito, in existence ito, nandun ito sa Bibliotheca Bodmeriana sa Colony sa Switzerland. Kung ikaw ay open-minded, pupunta ka ron. Gaya ng ginawa ko, open-minded ako. Nung magkaroon ako ng pamasahe at nakapagpaalam ako sa korte, pumunta ako sa Roma, pumunta ako sa Inglaterra, no? Nag-exposition kami. Hindi ko sinayang yung pagkakataon. Pumunta ako doon sa British Library sa London. Nakita ko sa aking mata, yun mismong tinatawag na Codex Sinaiticus. Kasi ganun ako yung kainteresado sa Biblia. Pinuntahan ko yan, yung Codex, yung British Library. Andun pa yan hanggang ngayon eh. Yan mga reliquias o mga ancient documents na hindi pa napapakialaman ng mga tao ngayon sa panahong ito. Mas mas malapit yan doon sa mga original na kopya ng Biblia na isinulat ng mga apostol. Yung Bodmer Papyri na natuklasan noong 1952, merong isang parte ron sa aklat ni Juan, yung nasa 1 at 18 ng Juan. Gusto kong basahin sa iyo, kapatid, na tingnan natin yung 1:18 ng Juan. Ito'y nasa transliterated Greek Westcott Hort. Ang nakalagay dito, Theon odeis, yoraken pupote, monogenes theos, o on eston kolponto patros ekenos exegesato. Yan ang nakalagay sa original na salitang Grego. Ang nakalagay dyan ay monogenes theos. Bugtong na Diyos. Si Kristo hindi tao, bugtong na Diyos. Bakit ang Iglesia ni Manalo? Walang interes ang mga ministro na magsaliksik ng mga matatandang kasulatan kasi nakatigasan na nila na si Kristo tao. At kung nakatigasan na nilang si Kristo'y tao, ano man ang mangyari, tao na talaga si Kristo. Kahit meron ka pang matuklasang ibang Biblia na nagpapatunay na siya'y Diyos, hindi na nila yon papakialaman. Isa sa mga pinakamalaking pagkakaiba natin, kapatid na Sherwin, ang mga ministro nyo hindi natatakot sa Diyos. Hindi sila natatakot. Ako natatakot ako kasi kahit na ang paniwala ko ganito, may natuklas ang mas tama na sa kasulatan ganon. Abay, open-minded ako, tanggapin yun eh. Actually, nung mag-umpisa ako sa Iglesia ng Diyos, hindi ko alam na mayroon palang ganito sa Grego na monogenes theos. Bugtong na Diyos. Pero kahit kailan di pinaliwanag ng mga ministro ni Manalo yan eh. Meron silang sinasabi nag-aral ng Greek. O meron silang nagsasabi nag-aral na iba-ibang lingwahe. Pero tinouch ba nila yan sa inyo na may kasulatang nagpapatunay sa Biblia, sa translation ng Biblia, sa Greek at sa labas pa ng Biblia na merong nakasulat kagaya ng Bodmer Papyrus, nakalagay dyan, monogenes theos, the only begotten God. Yung salitang monogenes theos, the only begotten God, monogenes theos. Yung mono kasi only yun eh, nag-iisa. Yung genes, yung begotten. Yung theos, God. The only begotten God, si Kristo yun. No? Kasi nasa sinapupunan siya ng Ama, ipinanganak siya ng Ama. Ang Ama nanganak sa Kanya bago pa nilalang ang sanlibutan. Ipinanganak na siya ng Ama. Kaya ang tawag sa Kanya, the only begotten God sa mga orihinal na manuskritong Grego. Pinansin ba ni Manalo yan at ng kanyang mga kasamaang nag-aral daw ng matataas na pinag-aralan? Simpleng katotohanan nito.
Kasi mabubuko sila na si Kristo hindi tao at makakabasa ka ng talatang siya ay kaisa-isang bugtong na Diyos. No? The only begotten God. Supalpal sa mukha ng iglesia ni Manalo yan eh. Kaya hindi nila ituturo yan. Huwag kayong magagalit, mga kapatid na iglesia ni Manalo. You can do your own research. Pinagkakaitan kayo ng mga ministro nyo ng katotohanan, you can do your own research. Pumunta ka sa Switzerland, andun yung Bodmer Papyri. No? Pumunta ka sa British Library, andoon yung Codex Sinaiticus. Ang isa sa pinakamatandang kopya ng Biblia na inilimbag o isinulat sa Grego. Ang nakalagay, monogenes theos, bugtong na Diyos ang ating Panginoon Kristo. Isa yan sa pagkakaiba. Ang isa sa pagkakaiba natin, kapatid, sa inyo ay ayoko na kasing makasakit pa ng damdamin ng iba sana. Kaya lang hindi mo talaga maiiwasan. Ang malaking pagkakaiba natin, sa amin ang anghel espiritu. Yun ang nasa Biblia. Hindi baga silang lahat ng anghel, mga espiritong tagapaglingkod. 1:13-14 ng Ebreo, kapatid na Daniel. Ngunit kanino sa mga anghel sinabi niya kailanman, "Lumuklok ka sa aking kanan, hanggang sa ang iyong mga kaaway ay gawin kong tungtungan ng iyong mga paa." Hindi baga silang lahat ay mga espiritong tagapaglingkod na mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng mga gmamana ng kaligtasan? Lahat ng anghel espiritu, sabi ni Pablo, hindi baga lahat sila espiritong tagapaglingkod? Meron bang natanging anghel na hindi espiritu? Pero para palitawin, ang isang sitas na ikapit sa inyo ay inang kinimanalo, siya raw yung anghel na umaakyat sa sikatan ng araw. Napakamaling intensyon ng paggamit sa Biblia. Para mapalitaw siya na siya'y anghel, nagpaliwanag ngayon sila na ang anghel daw, ang ibig daw sabihin noon, sugo. Kaya pwede raw yung tao, pwede raw yung espiritu. Yun daw ang kahulugan ng anghel. Anong kalukuhan namang kahulugan yun? Pagka-anghel daw, sugo ang ibig sabihin. Hindi raw yun kalagayan. Hindi raw kalagayan yun. Anong hindi kalagayan? Sabi nga ni Pablo, yung mga anghel, mga espiritong tagapaglingkod niya, di kalagayan ang tinutukoy niya. No? Hindi baga silang lahat mga espiritong tagapaglingkod. Pero ang pamali ng Iglesia ni Kristo, ang pamali, ang palabo sa kanilang pasugo, hindi tumutukoy yan sa pangalan ng kalagayan, kundi sa pangalan ng tungkulin. Nung pasugo, Mayo 1965, pahina 50, ang sabi ganito. Ang salitang anghel ay hindi pangalan ng kalagayan, kundi pangalan ng tungkulin. Tinan mong kapangahasan yan. Hindi raw kalagayan yung salitang anghel. Pangalan daw yun ng tungkulin. Sino may sabi sa inyo? Ito pa ang isa nilang ipinipilit para takpan na si Manalo'y anghel. Yung sa Englishin natin, sa pasugo, May-June 1983. May-June 1983, page 18 ng pasugo, kapatid na Daniel. The word angel is the name of a function, not of a nature, for they are called angels when they are sent. Ayan. The word angel is the name of a function, not of a nature. Biro mo kalapastanganan sa salita ng Diyos yan. Yun daw salitang anghel, pangalan daw yun ng tungkulin o ng function, hindi ng nature. Binirahan ko ng binirahan yan sa telebisyon. Nung unang kami
nagpapandali ni Ramos, Chopilo Ramos. Pagkaraan ng ilang panahon, pumayag na sila na pwede raw yan na pangalan ng tungkulin o ng function at pangalan din ng being. Merong ganung pasugo na later inilabas nila. Pwede bang ipakilagay? Pasugo, October 1997, page 6, kapatid na Daniel. An angel could be either a spirit or a man in state of being. Sa kalagayan, ang anghel daw, maaaring maging isang espiritu o kaya isang tao sa kalagayan. Umaamin na ng kapiraso. Kaya lang, isinasaksak palagi na it can be a man also. Kasi nga, tao si Manalo. Di naman nila maipapagkailan tao si Manalo eh. Pero mali eh. Hindi tama eh. Para sabihin mo, hindi pangalan ng kalagayan, tapos pagka napuna ka, aaminin mo na pangalan ng kalagayan at pangalan din ng katungkulan, ano na yan? Topsy-turvy ng pagkakilala yan. Hayag na hayag yan. May ebidensya naman ako, kapatid na Sherwin. Hindi naman ako nakikitulad dun sa iba na ang pagpapaliwanag ng kanilang aral ay ibinabatay kung saan-saan. Ako, naka-stick ako sa Biblia. Sa Biblia, ang nakalagay, hindi baga silang lahat. Walang puwera. Silang lahat, yung mga anghel, sinugo, mga espiritong tagapaglingkod na mga sinugo. Lahat sila espiritu. Wala namang anghel na hindi espiritu eh. Para sabihin mo na may anghel na tao, saan ka kukuha ng batayan? Asan ang batayan? Meron ba kayong mababasa talata sa Biblia na may anghel na tao, kundi kumbaluktutin lang? No? Pero pagka straightforward ang pagkuha mo ng interpretasyon ng Biblia, silang lahat espiritong tagapaglingkod. Lahat ng anghel. Kerubin, sirapin, anghel, pati arkanghel, espiritu yan. Hindi yan mga tao. Kaya kung iisipin, maraming marai kapatid na Sherwin, maraming pagkakaiba eh. Mahirap malutas kung hindi nga kaya nga gusto ko na itong lutasin nung araw eh. Hinamon ko si Manalo, si Eranio, nung buhay pa. Kaya lang sagot sa akin ng mga ministro, ang diskusyonin ko raw yung Papa sa Roma. Pakinggan natin ang sagot nila. Kaya nga, sabi ng ating tagapamahalang pangkalahatan, ang sinasabi sa iyo, Mr. Soriano. Sandali ha. May hamon si Soriano, ang gusto niyang makalaban ang kapatid ni Eranio Manalo. Anong sagot ng kapatid ni Eranio? Ang sabi sa iyo, ganito, Soriano, patunayan mo muna, makipagdebate ka muna sa Papa ng Iglesia Katolika at maglalating ka nga, sabi sa iyo, at saka tatanggapin yung hamon mo sa tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Pag hinarap ka ng Papa sa Roma, haharapin ka na rin ng tagapamahalang pangkalahatan sa Iglesia ni Cristo. Makala mo naman mataas pa sa Papa sa Roma yung kanilang tagapamahalang pangkalahatan. Wala naman kayo 10 milyon yung Papa ang pinapamunuan nun bilyon To compare yourself and to make it appear that the Pope of Rome is lesser in dignity sa tagapamahala nyo, kayabangan na lang yan. Tawag ko dyan, hangin sa hangin na lang sa kukote ng mga ministro ni Manalo yan. Pinagkakataas-taas nyo yung sugo nyo. Yung sugo nyo nga, hanggang namatay, hindi nakipaglaban sa akin ngayon, may buhay pa naman. Ang pangalan? Si Eduardo Manalo. Open pa rin yung hamon ko. Para masete lahat ito, para sa kaligtasan ng mas maraming tao. Matanda na kasi ako malapit na akong mamatay. 73 anyos na ako gusto ko talaga magkaroon ng usapan ng hindi ang gusto kong kausapin mga ministro na tinuturuan lang na iba-iba sinasabi. Kagaya nito si Ramil, kagaya nito si ano pangalan nitong isang dalahirang ito. Na kung ano-anong kasinungalingan ng pinagsasasabi laban sa akin. Maraming paninira yan. Hindi kami
ang aming kapital, salita ng Diyos, hindi yung paninira sa kapwa na may personal kayo, na kung ano-ano, mandarambong daw ako, kung ano-ano. Basahin, pakita nga natin, para lang ma-justify ko, baka sabihin nag-iimbento ako ng kwento kapatid na technician. Meron pong, naalala ko kapatid na John, may nagtanong po kasi tungkol sa logo nung samahan ni Mr. Soriano. Yung angkla. Yung May angkla. pinaliwanag siya yung angkla, si Christian, sinipete ng pananampalataya. Parang logo ng Seaman, ano? Siman, magkasalabat Siman naman yun. Talagang Seaman naman ito si Mr. Soriano eh. Si Manloloko, si Mandarambong, si Mangungutong. Si Mangungutong. Talagang Seaman yan. Totoo, hindi naman nangungutang. Nangungutong lang si Mr. Soriano. At tinan mo, sa may yung tinan mo, salita. ang usapan pananampalataya, no? Pinaliwanag ko raw yung angkla, anchor, angkla ng parang sa pananampalataya. Yun ang sabi nung isa nila ministro. Parang Seaman, sumagot yung si Bularan. Parang Seaman na. Sumagot naman itong si Ramir. Parba. Talagang man Seaman itong si Soriano. Si Manloloko, si Mandarambong, si Manggagancho. Ganun ba kahulugan mo? Para ka palang, hindi ka pala parang ministro, para kang komedyan. Kasi narinig ko yung comedian yung pork chop duo. Naku, doon sa France, nakakain nila yung metal. Kinakain ba nila metal? Oo, kinakain nila. Meron lang silang inilalagay na chemical. Nakakain nila yung metal. Sumagot naman si Porky yata. Nakalimutan ko na kung sino sa kanila. Ako dito, lalayo ka pa, punta ka pa dun Dito lang sa atin sa Pinas, meron rito kumakain ng metal Maraming klase ng metal ang kanilang kinakain. Paano yun sabi niya? Pumunta kay sa Pangasinan. Maraming metal doon. Metal bus ng kamote, metal bus ng kangkong, metal bus ng... Ayun, ganun ang sagot nitong inyong ministro na Seaman naman talaga ito si Soriano. Si Manloloko, si Mandarambong, si Mangungutong. Hindi naman nangungutang nangungutong lang yan Yan. Marami pang iba na kawalang hiyaang sagot na hindi mo aasahan sa isang programang relihiyoso na ginagamit ang pangalan ng Diyos. Yan, maraming tayong pagkakaiba kapatid. Ang Kristo nyo, tao, magpakailanman tao. No? Sabi ng pasugo, pinaglihit tao, pinanganak na tao, lumaki tao, nangaral tao, namatay tao, nabuhay tao pa rin, pumalik sa langit, tao pa rin, babalik, tao pa rin. Yan ang Kristo nyo, nasa pasugo. Basahin natin, kapatid na Daniel. Ito po, Enero 1964, pahina 13, sinulat ni Emiliano Agustin. Tao rin ang kalagayan ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang muling pagparito sa araw ng paghuhukom. Hindi nagbabago ang kanyang kalagayan. Hindi siya naging Diyos kailanman. Tao ng ipanganak, tao ng lumaki na at nangangaral, tao ng mabuhay na mag-uli, tao ng umakyat sa langit, tao ng nasa langit na nakaupo sa kanan ng Diyos, at tao rin siya na muling paririto. Nagkatao-tao na yan. Walang batayan sa Biblia, puro daldal lang yan Bakit? Si Kristo, nung mabuhay na mag-uli, bagaman siya'y may katawang tao, iniba yun, iniba. Hindi na yun nakatawang tao na literal o physical. Naging katawang espiritual yon, katawang hindi tao. Basahin natin ang unang Korinto. Sa Kapitulo 15, ang sabi ni Apostol Pablo sa 15, puntahan muna natin ang versikulo 40, kapatid na Daniel. Mayroon namang mga katawang ukol sa langit at mga katawang ukol sa lupa. Datapwat iba ang kaluwalhatian ng ukol sa langit at iba ang ukol sa lupa. Tuloy.
Iba ang kaluwalhatian ng araw at iba ang kaluwalhatian ng buwan at iba ang kaluwalhatian ng mga bituin, sapagkat ang isang bituin ay naiiba sa ibang bituin sa kaluwalhatian. Gayon din naman ang pagkabuhay na mag-uli ng mga patay. Itinatanim na may kasiraan, binubuhay na mag-uli na walang kasiraan. Itinatanim na may pagkasiphayo, binubuhay na mag-uli na may kaluwalhatian. Itinatanim na may kahinaan, binubuhay na mag-uli na may kapangyarihan. Itinatanim na may katawang ukol sa lupa, binubuhay na mag-uli na katawang ukol sa espiritu. Kung may katawang ukol sa lupa, ay may katawang ukol sa espiritu naman. Gayon din naman nasusulat. Ang unang taong si Adam, naging kaluluwang buhay. Ang huling Adam, naging espiritong nagbibigay buhay. Ano na si Kristo nung mabuhay mag-uli? Wala na yung katawang tao, katawang ukol sa lupa yan eh. Merong katawang ukol sa langit. Kaya ang paliwanag ni Pablo, kung umpisahan mo sa 44, itinatanim na may katawang ukol sa lupa, nililibing, parang ganon. Binubuhay na mag-uli na katawang ukol sa espiritu. Aba, pagka pala na buhay ka na mag-uli, ang katawan mo ukol sa espiritu na, katawang ukol sa langit. May katawang ukol sa lupa, may katawang ukol sa espiritu naman. Tapos, sa 45, gayon din naman nasusulat, nagbigay ng halimbawa, ang unang taong si Adam, naging kaluluwang buhay. Ang huling Adam, naging espiritong nagbibigay buhay. Abay, si Kristo pala naging espiritu. Nagkaroon ng katawang espiritual. Abay, tao pa rin daw. Pagbalik, tao pa rin. Tinamong aral na katarantaduhan yan. Sinasabi na ng Biblia na yung katawan niyang tao na inilibing, nung pumanhik o nang iyon ay mabuhay na mag-uli, naging espiritu yon na nagbibigay buhay. Naging espiritu. Mismo yung kanyang katawang tao na iba. Yun din ang mangyayari sa atin pag maliligtas tayo. Basahin natin ang Filipos, Kapitulo 3, versikulo 20. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo, na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian. Napakaliwanag niyan. Pagdating ni Kristo, babaguhin niya ang ating katawang pagkamababa, our vile body. He shall change our vile body. Who shall change our vile body? That it may be fashioned like unto His glorious body, according to the working whereby He is able even to subdue all things unto Himself. Kaya babaguhin si Kristo, nakaraan na siya dun sa pagbabago na yon. Mula sa katawang taong ipinanganak ni Maria, nung mabuhay siyang mag-uli, nagkaroon na siya ng, bago siya pumanik sa langit, nagkaroon na siya ng isang katawang espiritual na, katawang ukol sa langit. Ba, tao pa rin sa kanila Pagbalik niya, tao pa rin. Meron pa rin meron pa rin mga butas ng pako. Tindi nitong mga paninindigan sa pagkatao ng mga iglesia ni manalong mga pastor. Yan ang sinasabi ko, kapatid. Marami tayong pagkakaiba. Yung pagkakaiba sa pagtrato sa kapilya, no? Na para bang obligasyon ng miyembro magpatayo ng kapilya. Yun ang sinasabi ni Angel Kaya tutol siya dun sa kapatid niya. Ang alam naman kaninyo na ang gusto ng Iglesia ni Cristo magpatayo ng malalaking kapilya. Ba't kaya pinatayo yung Philippine Arena? Billion-billion ang ginastos
Basahin na nga. Mahirap na yung, baka mamaya mali pa ako eh. Pakinggan na natin si Ka-Angel Manalo. Sapagkat nauubos na ang abuli ng iglesia sa kung ano-anong mga proyekto na hindi naman kailangan. Nauubos ko lang. Ano po yun? Sino po yung nilulustay ng pondo po ng iglesia? At saan nilulustay po? Yung sinasabi niyo po. Sino po yung sinasabi po yung naglulustay? Saan po siya ginagastos, nilulustay? Meron po tayo kasing mga construction na mga hindi naman dapat sanang naipagawa. Kaya tuloy nahihirapan yung iba na kung paano babayaran yung mga maintenance cost nun. Ang Philippine Arena ho ba yung tinutukoy po ninyo? Isa na ang Philippine Arena sa pinagtataka ko kung bakit nabuo eh. Dahil nga sa ang amin laging priority na ipinagagawa ay ang mga malalaking kapilya po. Alam niyo naman ho yun eh. Eh bakit ngayon napunta ang focus po natin doon, sana man lang kung hindi nauubos ang pondo para po sa paggawa ng mga kapilya. Isa raw sa mga isyu na pinanggagalingan ng katiwalian ay ang multi-billion peso ng Philippine Arena sa Bulacan. Sa mga darating na si Manalo na mismo may sabi diyan eh. Anak ni Ka-RD yan eh. Nakakalungkot lang. Tiniwalag ng kanilang kapatid. Kasi nagsasabi yata ng totoo. Na laban sa kanila. Yan ang hirap. Pagka nakaaway mo sila, may kakalagyan ka. Parang ako. Pero wala akong ginawang masama sa iglesia ni Manalo eh. Tinuro ko lang yung aral ng Biblia na si Manalo, hindi anghel. Tao siya. Hindi ko naman siya sinisiraan. Tao lang naman ang sinabi ko, hindi siya anghel. Na si Kristo, hindi tao, kundi bugtong na Diyos. Yun, nag-umpisa na silang mag-imbento ng kung ano-anong mga kasamaan laban sa akin. Nagpagawa na sila ng comics. Katulong pa nga nila yung ministro yung napunta na tinanggap na refugee ng Canada eh. Meron tayo ebidensya nun. Ano. Yan. Marami tayong pagkakaiba kapatid. Kami marunong magmahal sa kaaway. Ewan ko sa inyo kung ano sagot mo sa akin. Na kung nagmamahal ba kayo sa kaaway. Hindi kami pumapatay ng tao kapatid. Bawal na bawal ng Diyos yan. Pagka kasi naging pumapatay ka ng kapwa-tao, tiyak na tiyak satanas ka eh. Pag pumapatay ka talaga ng tao, iba yung nakapatay kaysa sa pumapatay. Yung intentionally, pumapatay ka. Napakabigat nun. Marami tayong pagkakaiba, kapatid. Ayoko na lang sabihin lahat. Yung isa pang tanong mo, maaari po ba akong matulungan na maging kaanib ng programa? You are always welcome, kapatid. Pwede ka naman naming padalhan ng mga manggagawa kung saan mo gustong ma-meet o makarinig ka ng doktrina. Ano? Pwede yun. You are always welcome. Kaya nga kami nagsisikap. Araw-araw ngayon, naka-lockdown din lang ang tao. Sabi ko, naka-lockdown din lang kayo. Ako rin, naka-lockdown. Di ako pwedeng magbiyahe. Dati, bibiyahe ko araw-araw, libu-libong metro eh. Nakasakay na eroplano, pupunta dun sa isang lugar, 4,000 metro, dun sa isang lugar, 3,000 metro, araw-araw halos yun, mula Lunes hanggang Linggo. Pero ngayon, awa ng Diyos, kung naka-lockdown, wala naman akong gagawin ka ako. Araw-araw, meron kami exposition sa Tagalog, sa Ingles, sa Portuguese, sa Kastila. Araw-araw yan. 2 beses maghapon. Sa layunin nga naming samantalahin itong lockdown para tayo ay maipahayag natin yung salita ng Diyos. At yung tanong mo, maari bang matulungan ka na maging kaanib? You are most welcome, kapatid na Sherwin. Kung nagsusuri ka, hindi lang ikaw, pati yung mga mahal mo sa buhay. Kung gusto nyong mapakinggan ng aral, we can send our workers to you. At bigay mo lang sa amin yung address mo kung payag kang puntahan ka ng ating mga workers, ay nakahanda naman sila. Actually, yung ating mga workers, kahit hanggang sa bundok, nakakarating yun eh. Dahil sa pananampalataya at pag-ibig sa kapwa. Salamat kapatid na Sherwin. Magandang gabi sa iyo at sa iyong likewise po, magandang gabi po, Brother Eli. At nais ko lang po, Brother Eli, pasalamatan po
ang mga kapatid niyo po na nandito po sa aming bahay ngayon, sila po ang gumabay po sa akin. Si Sergio, ang lokal po ng Lagro, kapatid na Aran, sa akin pong likuran, sila pong gumabay po sa akin na matulungan po ako na may parating po ang aking katanungan at gayon din ang maging makaanib po sa inyong loob, sa loob po ng dating daan. Maraming salamat po ka Daniel at kay sa inyo po Brother Eli. Maraming salamat po. Salamat kapatid, kaawaan kanawa at samahan ng Panginoon pati ang iyong sambahayan. Brother Daniel? Opo, salamat po. Salamat sa Diyos at tuloy-tuloy naman po yan. Ang atin pong oras na ay oras na muna para po tayo pansamantalang magtapos dito sa atin pong Worldwide Bible Exposition. Minsan pa, napapasalamat po tayo sa Panginoon at sa lahat ng atin pong mga naging panauhin at lahat po ng mga sumubaybay sa atin. At ibig lamang po namin bigyang daan din ang ilan po mga komentaryo sa ating The Old Path social media account at sa ang dating daan social media account po natin. Si Kenny Bilix Sr., hindi pa po ako kaanib pero napansin ko na ang pakikinig ko kay Brother Eli gabi-gabi ang bago kong maintenance sa sakit ko. Daig pa yung mga iniinom kong gamot. Gumagaan ang aking pakiramdam at meron akong kakaibang kaginhawahan na nararamdaman. Si Rogelio Vertudes, sa totoo lang po, dito ko lang po natutunan ang mga aral ng Diyos na napakaganda na hindi matututunan sa ibang mga relihiyon. Salamat po sa Diyos. Si Prudencio Calud, salamat po sa Diyos. Hindi man po ako miyembro ng samahang ito, subalit marami po akong natutunang aral mula sa Diyos. Salamat po, Brother Eddie. Si Joshua Miranya, sa ibang relihiyon, hindi mo matatanong ang mga pastor at mga pari tungkol sa Biblia. Pero sa kabila ng pandemic na ito, patuloy pa rin sa awa ng Diyos. Sumasagot pa rin si Brother Eli sa mga tanong patungkol sa Biblia. Si May Morris, this is Chester watching from Reno, Nevada. Salamat po sa Diyos sa walang sawang pangangaral ni Brother Eli at Brother Daniel. Katoliko po ako pero mas marami po akong natututunan dito. Salamat po sa Diyos. Si Evangeline Okumen Frias, good evening, Brother Eli at Kuya. Salamat sa Diyos. Nanood husband ko na INM. Lagi po nanonood since lockdown sa Bible study at pati pasalamat natin. Dati galit po siya kay kapatid na Eli at inusig din po niya ako for 10 years. Pero ngayon ay ipinagtatanggol na niya si Brother Eli sa mga basher sa FB at nag-share na rin siya sa mga kaibigan niya kahit INM ng mga Bible Expo at iba pa. Isama po niyo siya sa prayer niyo. Nawa maanid po siya kasi di na rin nadalo sa kanila. Salamat sa Diyos. Yung INM po ay yung Iglesia ni Manalo. Si Lance Orlino, magandang gabi po. Hindi niyo po ako kaanib pero namamangha po ako sa Bible Exposition at ibang programa ninyo. Parang hinuhugit ni Brother Eli ang aral, totoong aral, legit yung proof Kaya napakadali lang maintindihan. Salamat po sa Diyos. Si Jeff Ritz, inspired questions answered by the inspired Holy Scriptures. Indeed, amazing how Brother Eli Soriano answers straightly and frankly through the Bible. Thanks be to God for having a preacher like Brother Eli Soriano to expose the truth fearlessly. Simona, galing, makakasamba ka pa rin sa Diyos kahit lockdown na. At the same time, following the instruction of the government. Matthew 18:20. Si Jake Darasin, ganun pala yon. Sinabi ng Panginoong Jesus, ang pagsamba pala ay sa espiritu at sa katotohanan. Hindi na kailangan na lugar na pupuntahan para makasamba ka sa Diyos. Si Jermo, kaya kahit ano pong mangyari, ang mga tunay na lingkod ng Diyos ay hindi mahihinto sa pagsamba sa Diyos dahil ang tunay na pagsamba ay sa espiritu at katotohanan. Amen, Brother Eli. Si Alan Romero, ang galing ng paliwanag, sobrang linaw, salamat sa Diyos. Ang final punch yung nasa gawa na hindi tumatahan ng Diyos sa mga bagay na gawa ng kamay ng tao. Si Raymart Nicoy Mikay, grabe kadetalyado mag-explain si Brother Eli.
Meron pa bang preacher sa panahon natin ngayon na kasing detalyado mag-explain ni Brother Eddie? Wala. As in walang-wala. Kasi nag-iisa lang ang tunay na sugo ng Diyos. Si Roberto Trinanes, ganun pala yun na pwede palang magkatipon sa bahay. Noon pa pala ginaganap yon. Salamat sa Diyos sa bagong kaalaman. Mon Lugto, naniniwala kaming pamilya sa lahat ng tinuturo ng Biblia, sa lahat-lahat na naituturo ni Brother Eli. Loobin mo sana maging kapatid kami sa Iglesia ng Diyos, kaming mag-asawa. Amen, amen, amen. Si Aguila Aris, medyo nasyak ako dun sa 2 sitas na iglesia na nasa bahay. Tibag ang mga simbahan nila na mga physical structures. Di na kailangan ng malalaking istruktura, lalo na ngayong lockdown. Pwede lang sa bawat tahanan. Salamat sa Diyos. Si Tenil Marwin Cochada Batbatan. Makikita mo how versatile si Brother Eli sa pagsagot ng tanong. Detail by detail, sinasagot niya bawat punto. Salamat po sa Diyos. Si Lourdes Siat, malinaw na hindi tumatahan ang Diyos sa alinmang templo na ginawa ng kamay ng tao at di naging batas sa panahon ng Panginoong Hesus ang pagtatayo ng anumang templo para pagkatipunan. Si Maricel Cebuano, salamat ng marami sa Diyos sa mga ganitong pagkakataon na pag-aaral ng katotohanan. Kailanman di ko narinig ito sa loob ng Iglesia ni Cristo. Salamat sa Diyos at nasumpungan ko ang tunay na aral. Si Ariel Cascon, maraming salamat po sa Diyos at sa inyo po, Brother Eli. Napakagandang paliwanag po tungkol sa tamang pagsamba sa Diyos. Nalulugod po akong lubos sa mga aking napakinggan at natutunan po sa inyo. Maraming salamat po. Shaa Navarro, ang karampatang pagsamba ay ang pagsamba sa espiritu at katotohanan. Hindi yung basta ka lang umaawit at magpunta sa kapilya. Ang pagsamba sa Diyos ay ang paghain ng ating katawan para maglingkod sa Diyos at sa kapwa. Si Lisa Tiongson, hindi makapagliligtas ang malaki at magandang kapilya kung di ka naman nakakasunod sa kalooban ng Diyos. Di bali ng hamak pero naunawaan mo naman ang utos at aral ng Panginoong Hesus at makalakad sa kaniyang mga katwiran at kahatulan. Si Julius Dolorfino, lodi talaga si Brother Eli. Kahit siguro walang kuryente o mag-blackout ang Meralco, pag si Brother Eli ang nag-explain, lumiliwanag ang paligid. Kahit sarsa ng pusit lilinaw pag pinaliwanagan ni Brother Eli. Salamat po sa Diyos. Si Maria Chesel Castillo, mas mabuting dito tayo makinig dahil ang paliwanag ay nakaayon sa Biblia, di tulad ng ibang pastor na di inuunawa ang Biblia na umaasa lang sa sarili nilang kaunawaan, kaya madaming naliligaw. Ilan lamang po sa mga comments sa ating social media account, kapatid na Eli. Salamat po sa inyong lahat who took your time typing. Ako kasi hirap na rin ako mag-type. Ang liit-liit naman ng letra ng cellphone. Pag namali, babalik na naman ako uli, buburahin ko. Mahirap sa matanda talaga yan. Pero kayo, nakakapag-type pa kayo. Salamat taking your time typing at para ipahatid ang inyong pagkaunawa sa salita. Sana loobin ng Diyos, lahat tayo, at sa pamamagitan ng takot at pagpapakumbaba sa Diyos, matuto tayo ng kanyang maliwanag na mga katuruan sa Biblia na matagal na panahon na ipagkakait ito sa atin sa mga relihiyon na merong ibang mga may ibang mga intensyon. Salamat din po sa 27,596 devices connected sa internet. We just don't know kung gaano karaming tao yon. Pero yung mga taong nakakonekta sa atin individually ay nasa 74,530. Salamat po sa Diyos. At sana dumami pa ng dumami ang makikinig sa ating mga pag-aaral. Kahit hindi nyo ako matanggap, kahit galit kayo sa akin. Basta't yung salita lang ng Diyos na binabasa ko, yun lang ang unawain nyo. Minus Brother Eli, maliligtas kayo. Sapat ang salita ng Diyos para tayo maging dapat sa Kanya. Salamat sa Diyos. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon.